When deciding on a career, should you choose between beauty or money, or is it possible to have both? That and more. Kababayan LA starts right now. All this week on Kababayan LA, we are talking about careers that Filipinos don't normally get into, but we should probably consider. And today on the show, ang sining at pera o kwarta. Kailangan bang mamili o maaari bang pagsabayin? Pag-usapan po natin ngayong hapon sa Kababayan LA. Magandang hapon sa inyong lahat. At ito naman po ang mga balita mula sa balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. This segment is brought to you by Philippine Airlines, your only non-stop flight provider to the Philippines with the 2012 Fiestas. Speaking of money talks nga ba? Ang biggest boxing question of the day, matutuloy ba ang Floyd Mayweather Jr. laban kay Manny Pacquiao at kailan ba? Pag-usapan po natin yan ngayon. Joining us from their Glendale newsroom, Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. Pero Ronnie, bago ang boxing news, isang medyo nakakahiyang balita para sa ating mga kababayan. Magandang hapon muna sa inyo, no, mga kababayan natin, at mga sumusubaybay po sa Kababayan LA. Totoo yan, Janelle, meron tayong hindi magandang balita. Alam mo itong balita na to, noong araw, ang kabaliktaran nito, noong araw, ang mga kababayan natin, nag-uuwi ng mga baril, sa Pilipinas. Pero ito naman, nag-import itong mga tatlong kababayan natin papuntang Amerika, mga baril, na hindi lang mga baril, mga disabog pa, at dinala sa Amerika. At yun nga, ang tatlong kababayan natin ay hinuli ng FBI. Alright, bakit daw? Hindi ba nila alam na bawal? At para saan ang mga baril na ito? Alam mo, although sketchy yung report na binigay sa atin ng U.S. Attorney's Office dito sa Los Angeles, kasi itong mga kababayan natin, hindi ko alam, baka mga importers ito, akala nila siguro pwede. Pero if we are going to look at the firearms at saka mga weapons na ini-import daw nila, mga Bushmaster F4 fully automatic, mga 50 caliber sniper rifle, tapos meron pa mga rocket launcher, meron pang AK-47. Alam naman natin, napakalalaking mga weapons na ito. May isa pa silang grenade launcher na RPG-7. Kilalang kilala sa bayang Pilipinas ito. Ito mga ginagamit ng mga Muslim rebels at saka mga military natin pagka nagpupunta sila sa digmaan. Alright, illicit trafficking of firearms ang kaso nila. If convicted, these three kababayan sadly will face a maximum of 20 years in prison, Ronnie. Kaya abangan natin yung mga development sa kaso na yan. Meanwhile, pinaka-aabangan naman ng lahat ng tao na lalo na yung mga fans ng boxing, matutuloy nga ba ang Floyd Mayweather Jr. versus Manny Pacquiao na labanan? Oo, may balita kahapon at saka isang araw pa itong si Floyd Mayweather Jr. nag-tweet kay Manny Pacquiao. Sinasabi niya, step up punk, maglaban tayo sa May 5, yung kasing schedule na nakatala kay Floyd Mayweather, na gusto niyang harapin na ngayon daw, si Manny Pacquiao. Alam naman natin, matagal nang hinahamon ng kampo ng Manny Pacquiao, si Bob Arum, ang kanyang promoter, itong si Floyd Mayweather. Sinasabi nga nila, I'm sorry to say, pero gay weather daw, hindi naman siya humaharap, pero ngayon, siya na raw ang gustong lumaban kay Manny Pacquiao. Malalaman natin ngayon kung talagang haharapin ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Alright, madaling pansamantalang nanahimik ang debate na ito because Floyd Mayweather Jr. was convicted, di ba? Na nagkaroon siya ng kaso ng domestic violence. So, medyo nagkaroon daw ng violence sa kanyang relationship with a girlfriend or long-time live-in partner. Pero sinabi na because he was convicted to that or of that, parang makukulong siya. Pero mukhang na-move daw ang kanyang pagpasok sa kulungan dahil nga nakaset na ang May 5 na date para sa laban niya. Ngayon, pinag-uusapan na lang kung sino ba ang lalabanan niya on May 5. On Manny's part, nasa Pilipinas ngayon si Bob Arum, top-ranked promoter, na nakikipag-usap kay Pacquiao kung sino ang susunod na kalaban ni Pacquiao. But sadly, Ronnie, a lot of people are complaining dahil sa mga listahan daw na maaring labanan ni Manny, hindi kasama si Floyd Mayweather Jr.
Oo, no? Pero meron ding statement na nilabas si Baba Rom, ang kanyang promoter, na kung i-move down ni Floyd Mayweather ang kanyang schedule sa paglaban sa June 9 instead of May 5 kasi nga raw, meron yatang ginagawa yatang temporary or whatever, mas malaking gymnasium na twice as many spectators could watch kung talagang maghaharap daw itong si Manny Pacquiao at Floyd Mayweather na $40 million more ang kikitain ng mga fighters na ito. At ito ngayon na sinasabi ni Baba Rom, i-move natin sa June 9 at haharapin ka namin, mas malaki pa ang pwede nating kitain. Ayan. So, abangan natin. May 5 ba? O June 9, but hopefully, mangyari yan dito sa taon na to. Maraming nag-aabang sa laban na yan. And meanwhile, Ronnie, hindi lang si Bob Arum ang nasa Pilipinas. Napakaraming bumibisita sa Pilipinas. Kabilang na dyan ang mga artista ng Born Legacy na nagsimula ng mag-shoot sa ating bansa. Oo, ang sinasabi mo, no? Alam naman natin sikat na sikat si Rachel Weisz, ano, nung sa The Mummy, no? Tapos itong si Jeremy Renner, ngayon meron yata siyang pelikula yata kasama sa Mission Impossible, ano? Eto ngayon, silang dalawa, sila ngayon ang mga leading cast ng Jason Bourne continuing movie, no? Itong The Bourne Legacy na ginagawa nila ngayon, sinushooting nila yan sa Manila at pupunta pa yan sa Palawan. So, medyo, alam naman natin, medyo magulo doon, may chaotic and traffic, pero binibigyan sila, ina-assistan sila ng ating pamahalaan, ng local police, para maging maganda ang kanilang shooting. Of course, nagkakagulo mga taong bayan natin, nanonood dyan, pero tuwan-tuwa naman sila at mukhang maganda naman ang nangyayaring pag-shooting dyan sa Manila, no? Ang mga parte ng San Andres, Remedios Circle, dyan sa Marikina, mag-shooting din dyan, sa EDSA Rotonda, at pupunta nga ang nabanggit ko, pati sa Palawan. Alright, thank you so much for sharing information and news stories with us today on the show, Ronnie. Mas marami pang balita sa website, .com, balita.com po, no? Sumubay pa kayo dyan. Marami po kami mga balita dyan. At of course, maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa kababayan ng LA. Ayan, kita nyo nga naman, kahit may pangamba dahil po sa napakaganda ng Pilipinas, marami pa rin po ang bumibisita. Huwag na kayong magpahuli. This segment is brought to you by Philippine Airlines, your only non-stop flight provider to the Philippines for the 2012 Fiestas.